Hello po mga kababayan. May kunti po tayong pag-uusapan ngayon. Ito po yung medyo napapansin ko na para bang nagkakaroon po ng mga kapalpakan. Sorry po doon sa mga Marcos supporters ha. Pinapaalala ko po sa inyo na ako, Marcos supporter din ako. Pro-government ako. Marcos loyalist po ako. Marcos, yung Marcos Senior. Pero syempre, dahil yung anak ang nandito, nagpapatakbo, syempre susuportahan natin. At syempre, susuportahan natin ang gobyerno na maganda ang ginagawa. Kaya lang mga kababayan, parang may tila baga mayroong mga nangyayari. Ewan ko kung napapansin nyo rin. Pero may mga nakakapansin. Kagaya na lang nung yung June 17. Yung June 17 na incident dyan sa West Philippine Sea. Na kung saan nagkaroon ng malaking gulo na kinuyog yung mga tao natin, yung mga sundalo natin. At may mga nasaktan, inagawan sila ng armas, may naputulan ng daliri sa mga sundalo natin. So, naging controversial yun, ano? Na because of that incident, parang sinisisi po itong si Secretary, DND Secretary Teodoro. At ngayon nga po, may kumakalat daw na manifesto na siguro nangangalap ng signature na gusto nilang patalsikin, pababain sa pwesto itong si Secretary Teodoro. Diba? Pero ang nakapagtataka, kasi ako sa tingin ko, sa assessment ko po, personal assessment ko kay Secretary Gibo Teodoro, ay mahusay siya. Okay siya. Sa totoo lang nga kung sakaling tatakbo siya ng Pangulo, ibuboto ko yan. Diyan ko po nakikita yung pagiging makabayan. Pero ang nakapagtataka ay kung bakit tila baga maraming galit sa kanya. Merong mga gustong magpatalsik. Ngayon, itong binuo ni PBBM na National Maritime Council, kung saan ang pinaka-leader dyan, well, aside from PBBM, the President, yung Executive Secretary na si Lucas Bersamin. And then, followed by Secretary Teodoro, and then Secretary Anyo. Ngayon, itong NMC na to, National Maritime Council, tila baga parang mayroong isang hindi magandang ginagawa. Yun nga po na sinasabing New Model Agreement na kung saan yung magiging kasunduan ng Pilipinas with China ay pabor sa China, hindi pabor sa atin. Ngayon, nakapagtataka kasi nung yung nangyaring insidente na yun ng June 17, iba-iba yung mga sinabi ng mga members ng NMC sa media. Unang-unang na interview, yun nga pong si Executive Secretary Bersamin, na iba yung medyo hindi maganda yung sinabi. Na kesyo misunderstanding lang yung nangyari at aksidente, which is not. Kitang-kita naman sa video. At ngayon, nung si Gibo Teodoro na yung na-interview, iba yung sinabi na
yung statement ni Gibo Teodoro in line with the President, PBBM, policy. Pero ngayon, bakit mayroong gustong magpatalsik kay Gibo Teodoro? Di ba, nakapagtataka? At ang nakapansin-pansin po dito, ewan ko kung totoo ito, na itong ilang mga nasa gabinete ni PBBM ay dating mga tauhan ito ni Duterte. Kailan lang nalaman ko itong si Bersamin pala. Tao ito ni Duterte. Itong si Secretary Anyo, kay Duterte yan. Si Gibo Teodoro, hindi. Sa government yan. Whether it's PBBM or yung matino na government. Ngayon, ang nakapagtataka, bakit gustong paalisin sa pwesto itong si Gibo Teodoro sa DND? Hindi kaya mayroong lumalakad na pag nabakante ang Department of National Defense, isiksik nila yung si Vice President Sara, na ngayon ay wala na siyang posisyon sa cabinet, at itong kumbaga mababakante kapag talagang nagtagumpay sila na mapatalsik si Gibo Teodoro, o di bakante yung DND. But of course, hindi naman siyempre ang papayagan ni PBBM. Ngayon, kung gusto nilang matanggal si Gibo Teodoro, sino kaya ang mas magaling kay Gibo Teodoro na gusto nilang ipalit? Diba? Para kasing something's fishy. Para bagang mayroong mga tao sa paligid ni PBBM na hindi pwedeng pagkatiwalaan. Na tila baga may mga moves na magpapahamak kay PBBM, na magpapahamak sa bansa natin. Pangalawa, itong napapabalita na kesyo sa araw ng SONA, sa SONA ni Pangulo sa Lunes, July 22, ay mayroon daw pong budget, food budget, na nagkakahalaga ng 20 million pesos. 10 million daw para sa tanghalian at 10 million para sa panghapunan. 20 million all in all. Bakit naman sobrang malaki? Unang-una, ang tanong, ako hindi ko po sukat akalain na diyan sa SONA ay mayroong pakain. Bakit naman kailangan pakainin yung mga mag-a-attend? Ang yayaman ng mga yan. Anong oras ba yung SONA? Yung SONA, di ba? Alas 3. So, ibig sabihin, kung alas 3 yung mag-umpisa ng speech ng Pangulo, si Pangulo lang naman ang mag-speech dyan eh. Kung alas 3 yon, di ibig sabihin, yung preparation, dapat alas 2, nandiyan na sila, or nagsisidating na yung mga tao. And then, yung speech na yan, isang oras lang yun, di ba? O ibig sabihin, hanggang alas 4. Parang meeting lang yun na 1 hour yung, isang oras yung speech, isang oras na preparation, isang oras na uwian. At yung uwian, mabilis yun. Ngayon ang tanong ko, bakit kailangan pakainin yung mga taong yan? Di ba? Ano yan? 2 meals pati? At pag sinabing lunch, syempre magastos yan. Di ba yan sana kung merienda? Pupunta lang naman sila dyan para makinig ng speech. Bakit kailangan pakainin? Natural, kung alas 3 yung speech, alas 2 kailangan nandiyan na sila sa vicinity,
Eh di bago sila nagpunta dyan sa venue, nakakain na sila ng lunch, of course. So bakit kailangan pakainin pa? Well, kung gustong pagpakain, baka merienda pwede. Pagkatapos ng speech, merienda ng simpleng merienda. Bakit 20 million? Ang nakapagtataka kasi mga kababayan, sino ang may kagustuhan ng pakain na worth 20 million? Kaninong idea? Sobra naman yatang masyado naman kayong bongga. Makikinig lang kayo ng, sa totoo lang, yung SONA nga, pwede naman na hindi na yan sa in person eh. Pwede namang digital, pwede namang dyan sa through diba? Mayroon namang sariling PTV4. Pwede namang magre-report sa taong bayan, diba? Magre-report lang naman. Hindi naman kailangan yung ganyan na magkita-kita dyan sa isang venue, personal. Nalalagay tuloy sa panganib yung buhay ng Pangulo o lahat ng tao dyan. Kung magre-report sa taong bayan, ang kailangan makarinig niyan, buong taong bayan, hindi lang yung mga nandyan na mag-a-attend, mga senador, mga government officials. Magastos masyado. Di ba? Ano sa palagay nyo, mga kababayan? Yan kasing mga ganyang klaseng okasyon, masyadong magastos. Tapos baka karating naman ang news sa buong kapuluan, sa lahat ng mamamayan, through television din lang naman pati. So bakit hindi na lang lahat? Sa TV na lang lahat. Kumbaga magre-report si Pangulong Marcos, doon siya sa kanyang opisina sa Malacanang. And then, media coverage. Yun lang. Hindi na kailangan yung presence ng mga kongresista, mga senador, kasama pa mga asa-asawa. Kaya tuloy, sobrang magastos. Kasi ilan yung pakakainin, imbis na isa lang, naging dalawa na. Sobra pong magastos. Ewan ha. Siguro kung ako ang Pangulo, walang ganyan. Doon lang ako sa opisina ko, sa Malacanang, magre-report. Nandiyan naman yung media. Walang pakakainin. Kalukuhan yung mga pakain. Bakit kailangan pakainin ng mga yan? Ilang oras lang naman sila nandiyan. Pagkatapos uwian na. Imbis na yung ipakain na yung 20 million, bakit hindi na lang yan ipakain doon sa mga sundalong nagbabantay doon sa pakainin sila ng maayos, masarap doon. Ewan kung ano lang ang mga ipinapakain doon. Baka puro dilata, noodles. Di ba? Ako, sa totoo lang, hindi nga ako masyadong pabor dyan sa ayuda ng mga mahihirap ko, no? Hindi ako naniniwala kasi na ganun karami ang mahirap. Kasi dito mismo sa barangay namin, nakikita ko na maraming mga abusado dito. Palakasan eh. Hindi ay yung napapabilang sa mga pag-aayo. Halos lahat na nasa barangay, kasali sa ayuda. Ganun ba yun? Wala nang mayaman dito sa barangay, puro na lang mahirap. Parang nakakainsulto naman yun, di ba? Mas maigi ko pa na ang pagkagastosan ng ayuda na yan, ang pakainin nyo ng mga ayuda na yan, yung mga nagbabantay doon sa West Philippine Sea, ay yung mga nakadistino sa mga kung saan-saang mga delikadong lugar, mga outpost. Kasi sa pagkakaalam ko, may narinig ako na ang kinakain daw ng mga yan, puro dilata. Kasi, baka masyadong natitipid sa budget. Tapos, ang babudgetan ninyo,
gagastusan ng bilyon-bilyon na ayuda, yung mga mahihirap na, hindi ko inaano yung mahirap pero kung yung totoong mahirap lang, na dapat tulungan. Pero sa totoo lang, hindi po ganun ang nangyayari kasi. Nakikita ba ng Pangulo, nakikita ba kung sino-sino ang binibigyan ng ayuda? Kaya sobrang laki ng budget ng ayuda eh. Tuwang-tuwa yung mga inaayuda noong panahon, nung maliliit pa kami, walang ayuda. Walang ganyang-ganyang ayuda. Mga 4-piece? Ang 4-piece nga yan, para sa estudyante yan eh. Para sa pag-aaral ng estudyante. Pero ano nangyayari sa mga ayuda na 4-piece? Hindi naman yata sa estudyante na pupunta. Ewan. Sino kaya, lumayo na naman ako eh, sino kaya ang may kagustuhan nitong pakain na ito? May kumikita dyan. Yung sa catering. Sino kaya ang nagki-catering dyan? Baka taga-kongreso din. Ngayon, may isa pang kabago-bago din lang na kontrobersya. Itong sobrang budget na hindi nagamit ng PhilHealth na nagkakahalaga daw ng 89 billion na gustong bawiin ng gobyerno para gamitin sa ibang project. Ang nag-expose kasi niyan si Ping Lacson eh. Hindi nga nagustuhan ni Ping Lacson yan eh. Ngayon, bakit kailangang bawiin? Bakit may sobra? Imposible po na magkaroon ng sobra. Kasi nga, sa gamot at gamot lang, tipid na tipid nga po ang mga tao. Yung mga tao na talagang nangangailangan ng gamot. Ako nga eh. Dahil hirap ako ngayon eh. Grabe kasi ang grabe po ang maintenance medicines ko. Nag-umpisa yan nung pagtungtong ko ng 60 eh. Oo, hindi ko naman itinago yan. Senior na ako. Nung tumungtong po ako ng 60, naglabasan na yung mga sakit. Samantalang dati nung bata pa ako, wala ko kasakit-sakit. Nakakagulat. So sa laki po ng maintenance medicine ko halos hindi ko kaya. Sa totoo lang, humihingi ako ng dyan sa sa malasakit Pero hindi naman po na ibibigay lahat. Konti lang ang ibinibigay, bumibili pa rin, pero at least nabawasan. Kumbaga sa 10% na kailangan mo na pambili, ang naibibigay lang po doon, sa 100%, 10 to 20% lang ang tulong na naibibigay. Hindi na po ako nagrereklamo dahil marami po ang nangangailangan. Pero, yun po ang talagang sa ngayong panahon, medyo hirap ako. Kasi nga, bumagsak yung niloko ako dun sa negosyo ko. So, kumbaga, ang ibig kong sabihin, bakit kailangang bawiin ng gobyerno? Bakit hindi naubos? Nagastusin. Samantalang, ako nga, sabi ko nga, kagaya ko, ang nakukuha ko lang, gasino. Pero wala akong magagawa dahil marami ang nangangailangan. Pero kung ganyan po na marami palang nasosobra, di sana dagdagan yung nahihingi ng mga senior citizen. Lalo na yung mga nag-iisa, kagaya ko. Wala naman akong asahan kundi sarili ko. Diba? Nawala na yung hanap buhay ko na pinagkakakitaan, inaasahan ko O, nagtataka kayo, paano ako nabubuhay? Secret. Hindi ko na ikukwento kasi hindi naman out of topic, kumbaga. Yun, kaya ko lang ito nabanggit. Kasi, kagaya niyan, ngayon ko nalaman, ang dami-dami palang sobrang pera.
Pero, yung ibinibigay sa mga nangangailangan ng gamot, tipid. Halimbawa, sa 3 buwan na, sa loob ng 3 buwan, na iyong maintenance medicines, ako, good for 3 weeks lang. At least, salamat na rin. Good for 3 weeks. Nabawasan kahit paano. O di po brulimahin ko pa yung 2 months and 1 week. Yun ang ibig ko sabihin. Kung bakit kailangang bawiin pa na kulang, kung tutuusin, kulang na kulang nga. Kung talagang gustong gamutin, tulungan yung taong bayan na mga walang kakayanan. Dati naman po, may kaya naman ako. Yun nga, naloko nga ako. Kung kailan pa ako tumanda, saka na ako nawala saka ako bumagsak. Dahil yan sa, medyo, kasi ako, matiwala kasi ako sa kapwa eh. Kaya hindi po pala maganda yung masyado kang nagtitiwala. Kasi ako, para sa akin, yung hindi ko kayang gawin sa kapwa ko, I was expecting na hindi rin gagawin sa akin. Kasi hindi ako ganun. Get it? So, kailangan pala maging tuso ka. Natutunan ko yung pagtutuso. Although wala naman akong tutusuhin eh. Mabigat po yung gumawa ng pagtutuso sa kapwa. Kahit na ganun pala ang buhay, kailangan maging tuso ka, pero hindi eh. Hindi kayang gawin ng konsensya natin, di ba? Ngayon, bakit ko ito binabanggit? Kasi nga po, gustong bawiin ng gobyerno yung 89 billion. Tapos, ilalagay sa ibang proyekto na kung tutuusin nga, kailangan natin ng taong bayan, maraming nangangailangan ng dagdag na tulong medical. Bakit dadalhin sa iba? Yung mga proyektong yan, may kanya-kanyang budget yan. Ngayon, isa daw po ito, nagwa-warning po si ex-senator Ping Lacson na huwag itong gawin dahil pwedeng magpahamak kay PBBM sa kanyang posisyon. Ngayon, ano po ang tinutumbok ko rito? Mayroon bang mga advisor, mga bumubulong dyan kay PBBM na magpapahamak sa kanya? Kagaya nito, kagaya nung yung pangyayari doon sa June 17, nakagagawa ng National Maritime Council. Sino ang gumawa ng desisyon? At yung desisyon na yun pwedeng nagpahamak sa isang tao, sa isang kasamahang opisyal, at pwedeng makasama din sa posisyon ng Pangulo. At itong tungkol dito sa 20 milyon na pakain na siyempre nasisilip ng taong bayan, may mga nagrereklamo, nagpoprotesta dyan sa pakain na yan. Sino ang mga bumubulong? Kaninong mga kagustuhan yan? At ito itong sa PhilHealth naman, na yan palang pera dyan sa PhilHealth, talagang prone sa korupsyon. Unang-unang makakaalam dyan yung mga taga PhilHealth mismo, hindi naman si Pangulo eh. Ngayon, ipaparating nila kay PBBM ganito ang ina-advise niya doon sa Pangulo. Na ang mga ina-advise nito, mga opisyal na ito, pwedeng maging pwedeng masilip, pwedeng magpahamak kay Pangulong Marcos. Mayroon kayang gustong magpahamak? Yun ang gusto kong tumbukin. Mga nakapaligid dito kay Pangulong Marcos na tila baga mga Duterte sympathizer na siyang magpapahamak kay PBBM. Kaya sana po, kung sino man ang talagang nakakaalam, magpuprotekta kay PBBM. Kasi
Sa dami po kasi sa tingin ko sa dami ng iniisip tinatrabaho ni President BBBM, baka na-overlook na niya yung mga bagay-bagay. Hindi na niya napag-iisipan maigi. Pero sana naman po, Pangulong BBM bilang Pangulo, kailangan nyo pong busisiin ng husto, busisiing mabuti kung ano ang mga ibinubulong-bulong sa inyo. Kagaya niyan, baka magpahamak sa inyo. According to Ping Lacson, kapag yan inaprubahan mo, yung pagbabalik, pagkuha niyang 89 billion na savings ng PhilHealth, baka maging ano yan sa inyo. Hindi magandang, kasi nga po, mayroong mga gusto magpahamak. Parang nagbabantay sila na magkamali itong Pangulo. Or kung hindi man, wala silang makita na pagkakamali, sila mismo ang gagawa ng paraan na magkamali. Kaya sana naman po, ako pro Marcos ako. Pero kung may mga polisiya o mga desisyon na nakikita natin na hindi maganda, ay, siyempre, hindi naman po tayo pro tao. Pro bayan tayo, siyempre. Mamaya niyan, mayroon na namang mag-unsubscribe sa akin. Pag ako nagsalita ng medyo kontra sa kay PBBM, may nag-unsubscribe eh. Kagaya niyan, mayroong gusto magpahamak, mga kababayan. Kaya sana po, sino ba ang talagang nagpoprotekta kay Pangulong BBM? Si First Lady Liza ba? Kailangan maging alerto, maging wais. Kasi ako mismo ayaw kong mapalitan si BBM. Gusto kong matapos niya hanggang 2028. Kasi ayaw natin na mawala siya sa pwesto dahil alam natin kung sino ang papalit. At kung itong papalit na ito, alam natin kung ano ang mangyayari sa atin, sa bansa natin. Babalik tayo doon sa kapareho ng pamumuno ng kanyang ama. Matutuluyan na tayong mawawala ng kaligayahan. 'Di ba? Kaya mga kababayan, isang kahilingan po, tumulong po tayo na ipaglaban ang ating bayan. Dahil ito lamang ang nag-iisa nating tahanan. Lord, save this country from the Dutertes. Diba?